nga po natin manginginom dyan. Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Muling nagbabalik ang pinaka-nakakalasing na podcast. Ito ang After Two Bottles Season 2. Ako lang naman ang kaibigan yung laging G, si JL. Pares ba tayo? At ako naman ang kalat-kalit mong kaibigan na si JB. At kami lang naman ang pinaka-hot yung host. Sure. OMG, pares ba tayo nang naisip? Yeah. Kasi, kaya nga ako natawa nung pagkasabi mo pa lang na lagi niyong kaibigan na G. Tapos ako naman nasa isip ko, yung term ko is kalad ka rin yung kaibigan. Like, we're really friends. Oo, alam mo kahit kasi malayo ako, tignan niyo naman. Dati kasi nung nasa QC pa ako, malayo din ako eh. Tapos naka-G pa din naman ako. Yeah, totoo. Parang ginagawa lang natin kanto. Parang nasa kabilang kanto ka lang pag tinawag kita. Oo, tapos ngayon mas malayo na ako, ginaganon niyo pa din. Try nyo kayo pumunta dito. Well, wala namang kasi mapupuntahan dyan. Oh, di ba? Ako ang tourist spot dito. Dinadayo. Ayan, yung mga tunay na kaibigan lang talaga yung makaka-tolerate ng ganyang ugali ni JL. So kayo, I'm thinking about going there. But, ay nawag. Wag dun sa araw na naisip mo. Tignan mo, ayaw mo akong papuntahin. So ano ba talaga? O, diba? Wag sa araw na naisip mo. Gusto ko magpahinga nun. Let's see what will happen. Okay, so dahil nga kagaya ng nasabi namin sa first episode, lagi kami may drinking game. And today, we will have our second drinking game. Oh my God! Ang arte. So this is Two Truths and a Lie. Explain mo, ano ba yung Two Truths and a Lie? So, Two Truths and a Lie is that magsasabi ka lang ng tatlong bagay about you, okay? And then huhulaan nung kalaban mo or nung kalaro mo kung alin doon yung lie. Yes, that's correct. Saka nasa Bumble din to. So, kung nagba-Bumble kayo, nandun din to, Two Truths and a Lie, a game. So, pwedeng line opener din to sa dates. Oo, ito yung ginagamit ko. Kaya ako naka-ano na madami. Joke. Well, I'm not using it kasi. Wow. Wow. Not this time. Dati. Pero parang iba kasi yung intro ko kapag ako yung mag-chat sa Bumble. Siyempre, iba yung dating ko, hindi Two Truths and a Lie. Direct to tayo. Wow. Ako ganon. So, let's start with Two Truths and a Lie. So, ang tip ko sa inyo, paliwanag nyo na to habang hindi pa sila lasing at nakakainom. Kasi mahaba-habang paliwanagan to sa mga friends eh. Yung hindi nila nagigets. Ano ba yung sasabihin ko? Ano ba yung huhulaan to? Na-try na natin to with our group of friends. Right? Alala mo? Ay? Oo, na-try na natin to. Pero ang tagal ipaliwanag kasi nakainom na sila. Oo nga. Oo, tama. I remember. Pinaliwanag siya ng 20 minutes. Yung game, nagtagal lang 5 minutes. Oo. Tapos after nun, wala na din. Ayawan na kasi tinatamad mag-isip. So, ayun. So make sure na... This is to our listeners to get to know us. Diba? Deeper. Para may idea kayo. Sino ba si JL? Sino ba si JB? Paano pala pag hindi nahulaan ang lie, may dare? Yeah, may dare. That's, di ba, we will post na lang on our Instagram story if we're ginawa na natin yung dare natin. Okay. So, I will start. Sino magbibigay ng dare? Siyempre, yung person. Nabawa, hindi mo nahulaan yung akin. Ako magbibigay ng dare sa'yo. Game. Ready ka na ba? I'm ready. You start. Okay. Ewan ko, natatakot ako. Feeling ko kasi mahuli ang mga gandong akin. Feeling ko na mahula mo yung akin. Kaya sinubukan ko talaga na guluhin ka. Sige. I'll try my best. Oh my God. Kinakabahan ako. Eto talaga to. You will get to know me talaga with these things. So these are, yung ginawa ko is related sa friends para hindi mo mahulaan. Kasi pag personal, mahuhulaan mo eh. So, sige. Are you ready? I'm ready. Okay, so here are the first three things about me. 1. Kapag hindi ako ini-invite ng friends sa lakad, sumasama loob ko. 2.
Hindi ako nag-e-express na masama ang loob ko sa friends. 3. Nalulungkot ako kapag hindi natutuloy yung lakad with friends. Like, it makes me feel down the entire day. Wait lang, nag-iisip ako, oh my God. Pinaisip mo talaga ako. O, di ba? Ang galing ko. Pinaiisip mo talaga ako. I have a answer na. Piling ka tayo. Wait lang, ilang try? Isa lang, no? Yeah, isa lang. Okay. Anong sense nung two truths and a lie? Again. Sige. Alin doon ang lie? Number 3. Nalulungkot ka kapag hindi natutuloy yung lakad with friends. Wrong! Wait! Totoo yun. Nalulungkot talaga kapag hindi natutuloy. Sobrang disappointed ako. Ay my God! Mali ako nang intindi. Hindi, kasalanan ko. Kasi alam ko yun yung characteristic mo, pero yun yung pinili ko. Mali. Dapat pala ang babanggitin ko yung number 1. Hindi ka nagtatapo. Oo, yun yung lie. Mali ako. Tignan mo. Tama yung nauta ko. Pero, o, diba? Kailangan talaga ipaliwanag to habang sober. So, oh my again, God. My bad. may one there na, one there. What is my dare? Ang dare ko sa'yo ay mag-send ka ng selfie sa ex mo, sa latest ex mo. I know! No! I can't do that. You know that. More than listeners. Alam nyo. Huwag naman ganito. No, I can't do that. Naku, JL, alam mo na yan. No. Ay, hindi. Ito na lang. No! Ito na lang. Hindi, sige, hindi na sa latest. Mag-send ka na lang, mag-ano ka na lang, mag-story ka sa Facebook ng selfie na naka-public. As in, kahit hindi mo friends makita. Story sa Facebook. Anything? Selfie. Selfie. Sure. Sige, mag-aayos ako. Dapat within today ha. Picture mo today, tapos selfie. My God, pahihirapan mo pa ako mag-ayos talaga ngayong araw na to, no? Hindi ko kasalanan kung kailangan pa mag-ayos. Ako lagi akong ayos. Sige na, okay, sige. I'll do that. Okay. I-blur mo yung mukha ko pag inano mo to sa... Hindi, tatakpan ko ng sticker yung face. Sige. Okay, sige, I can do that. Go. Push. Okay. Your turn. Are you ready, JM? Hindi. Okay. Okay lang yan. Ako nga, tingnan mo, mali ako nung ginawa. Okay. O, di ba? Ang ganda ng nice ko. Si Vanilla talaga laging gustong sali. Yeah, Vanilla is my dog. Okay, sige, go na. Ready? I'm ready. Okay. First one. Ako yung tipo ng tao na ayokong hinihila yung hair ko. Second, ako yung tipo ng tao na kapag ayoko sa'yo. Kahit anong gawin mong good sa akin, ayoko pa rin talaga sa'yo. Third is that kapag inaway mo yung isa sa mga friends ko, aawayin din kita. Hala, ang hirap. Parang lahat naman yung truth. Oh my God. May lie talaga doon? Pero, may lie doon. Bakit? Well, sige. My answer would be number 1. Ayun nga yung pinaka-ayokong ginagawa sa akin eh. Kasi, sige, anong lie doon? 2. Hindi na ako tulad ng dati, yes. Hindi na ako tulad ng dati. Alam mo, ang naging basehan ko sa 2, naalala mo yung dinate ko nung 2018. Tapos ayaw mo sa kanya. Kahit ano sabihin ko, mabait siyang tao and so on. Sabi mo, ayaw ko talaga sa kanya. Hindi ko naman siya na-meet kasi talaga ng personal. That's why walang nagpabago ng isip ko. Gets? Pero yun yung basehan ko. Like, ayaw mo dun sa yung dinate ko ng 2018. Tapos kahit anong sabihin ko sa'yo mabait, nasa hindi siya kagaya nung nasa university tayo, charity mama. Kasi nga, iba yung nakikita ko sa kanya sa university. I mean, like, gets.
Kasi ganito yun eh. I have a friend in workplace wherein hindi ko siya gusto talaga, as in like pinamit siya sa akin, everything. Pero nung nakilala ko siya, kami pa yung mas naging close. So, nagbago yung perspective ko about it sa tao na hindi na ako katulad nung dati na judgmental. Talagang pag ayoko sa'yo, kahit anong gawin mo, ayoko talaga sa'yo. Ngayon, I'm giving the person a time and at the same time na opportunity na mas makilala siya. Okay. Noted. Next time, alam ko na. Nakilala mo sa akin, di ba, nung pinakilala mo sa akin personal, yung jowa mo, di ba, nagustuhan ko naman. Yeah, pero ang dami kong kinwento sa'yo na kilala mo, tapos ayaw mo. Alam niyo po, mapili kasi talaga ako. Ikaw din naman yung mga dinidate ko, ayaw mo. Parang fair. Fair. Second. Anong dare? Dare? Anong Oh my God! May dare. Mag-send ka ng picture. Doon sa 28 mo. Wait lang, ayaw mo nung ganyan, tapos ganyan papagawa sa akin. Or just message, hi, how are you? Sino? 2018 nga na dinate mo, nakayaw ko. Oh my gosh. Ano, Okay, sige, gagawin ko. Umanda ka. Kailangan ko lang galingan dito sa oh my God, kinakabahan ako. Umanda ka. Uy, naisip na ako. Okay. Kinakabahan ako. Wait lang, kinakabahan ako, JL. As in. Nagpapawit na yung mga kamay. Mas malala yung akin. Kala ko siya. O bakit pumayag ka naman? At hindi ka pumayag, magsasabi ako ng ibang bagay. Well, pumayag ka. Sir Paul. Wala, isang beses lang pwede tumanggi. Sige. Okay. Ito na. Are you ready? No! Ba, yeah, go. Number 1. Ayoko na lagi akong nag-o-organize ng lakad. Number 2. Wala akong type sa mga friends natin. Number 3. I have a small circle of friends. My God, ang hirap na ito. Mas mahirap to. Ito talaga no idea ako. Yeah. Hindi kasi yung truth and lie dito na yung isang truth dito at isang lie dito. Pareho mong hindi. Ay hindi. Feeling ko alam ko. Yung isang truth dito, hindi mo alam na truth siya. Wait lang. Yung una, ayaw mo na nag-o-organize. Pangalawa is that may bet ka ba sa group of friends natin? Pangatlo, ano yung pangatlo? I have small circle of friends. Small ba yung circle of friends mo? Meron ka ng college, meron ka ng high school, meron ka sa workplace. Small ba mako-consider yun? Yun yung tinatanong ko. So for me, I don't know. Sige. Yung pipiliin ko yung lie, no? Oo. Pangalawa, lie. Wrong. May bet ako, di ba si ano? Ano mo sabi mo? May bet or what? Wala akong type sa mga friends natin. Meron akong type, di ba? Meron ka nga type. Oo nga. Di ba? Yung... I know kung sino type natin. Alam ko sino type. Pinagdadasal ko. Lagi mo na babanggit sa akin. Alam ko lang kung sino. Siya lang. Kahit wala na mag-view ng story ko, siya lang. Anong lie doon? Yung ayokong lagi akong nag-organize ng lakad. Ala, ayaw mo kaya nun. Ayoko nga na lagi akong nag-organize. Paano lie yun? Ay, truth yun. Ikaw. Ay, oo nga, no. Tama ka. Diba? Ako tama. Ngayon naman ikaw nalito. Kasi ang sabi mo, wala kang bet sa group of friends natin. Alam ko nga meron kang bet. Gusto mo ba banggitin ko? Yun yung wala. Ako editor, so ano ko din yun. Sensor ko din. Diba? Kasi alam mo, yung number 1, ito po yung ugali ni JL. Kapag mag-meet kami, laging kailangan salitan kung sino yung mag-iisip ng gagawin or kakain. Diba? You're like that. You are like that. 10 second is that. Alam ko nga may bet ka. Third, alam ko naman kasi na introvert ka. That's why you have a small group. To be clear lang ha, yung bet o yung type kong friend namin. Hindi naman namin siya friend na lagi nakasama. Tapos parang crush lang.
Feeling ko pag narinig to ng friends natin, tatanungin ka natin kung sino. Secret. O, Unless mga otherwise, tutulungan niyo ako. friends, yung mga nakikinig din ng friends namin, tanungin niyo si JL kapag nagkita-kita tayo. Kung sino to. Wala. I'm already taken, so wala na yung chance. Wala na yung But chance. it's just yung parang happy crush. Oo, ganun lang. Parang pang joke lang din. Parang joke. Oo, totoo. Saka wala namang chance. If ever given a chance. Given a chance, walang chance. Wawa. So yeah, walang Wawa, iba. Ang ganda mo doon. Parang ang gwapo-gwapo mo doon. walang, I mean, wala akong chance. Ako. Akala ko wala na siyang chance. Akala ko yung, Ano ba? yung, wala rin siyang chance talaga at all. Sa ngayon, dahil nga meron akong door. O, tingnan mo. Sa ngayon, Sarado ang pinto. may word na sa ngayon. Okay. Iba ka kumatok. Ah, Bigla mag-message sa Instagram, hi! Wow. Kape naman tayo. Kape naman tayo. Wow, iba din talaga. Iba rin yung imagination mo, JL. Pero joke lang, happy crush lang talaga eh. Yeah, happy crush. Alam naman natin, it's just a happy crush. Oo, na-discover ko lang siya lately lang din. Before, wala nang pakialam sa kanya. Like, Yeah. the fudge. Anyway, so yun. Next, ikaw na, turn mo na. Yeah. O, tignan mo. Ligtas ako. Oo nga, bad trip. Dalian mo lang to ha. Sige, dadali. Para isang dare lang. Okay. Sige. JL, are you ready? I'm ready. Okay. Sige. Number 1. Meron akong bet sa barkada natin. Oh my gosh, gaya-gaya ka. Ginaya ko yung ano mo. Second, sobrang haba ng pasensya. And then, third, I love cats. So, sino yung bet mo? Unlike doon, you love cats. You don't love cats. You don't like cats. So, sino yung bet mo? Hindi mo alam, no idea ka at all. Sino man, naglulukuhan lang tayo lagi. Ako naman kasi, ako, loyal ako, yung isa lang. I have 2 friends in my mind. Ay, talaga? Yeah. Wala akong idea. Wala akong clue. On air yung clue. Yung bet mo, naging bet ko yan. Naipasa lang pala sa akin. Bet ko siya nung high school ata. Pero ngayon, present na. Wala na, di ba? Meron, may bet ako 2. Pero hindi siya, hindi yung bet mo. Oo, noon lang yun. Nung bet ko siya, di ko siya bet. Oo. Hindi mo na bet ka no? Oo, yun. Hindi mo talaga alam. Like, I mean, yung hindi yung bet na sobrang, love na love. Gusto ko siya, I mean, like, yung crush na crush ko siya, hindi ganun. Like, wala akong alam na bet mo na seryoso. Talaga? Feeling mo, hindi seryoso yung sinasabi ko? Oo. Seryoso yun. Yung isa, wala siya sa Metro Manila ngayon. Tama? Ang galing mo. Oo. Yung isa, hindi ko alam kung sino. 2 kasi. Yung isa na sa Metro Manila. Ayoko manghula lang nasa Metro Manila. Mahirap na. Nasa Metro Manila. Tapos, like, hindi ko siya crush. Para siyang nakakita ko ng future with that person. Pwede siya dun sa future ko. Ganon. Wala Ay, di mo alam? Itong taga Metro Manila, wala akong clue. Yung wala sa Metro Manila, gets ko yun. Really? Sige, ita-type ko tapos isend ko Ano ba sisend? sa Telegram. Sige. Nag-usap talaga muna tayo ng ganyan. On air. O, diba, at least, diba? It's the purpose of the game to get to know your friends talaga. And tignan mo, na-achieve namin yun yan. We discover new things to one another. Even though na ang friendship namin nasa 11, 12 years na. Ganun na ba katagal? Oo. Kasi 2009. 2009 ba? Like, first. Oo nga, no. Ang tagal na. 10, 11, 12 years. Yeah. Oh my God. Hindi ko naisip. Yeah, tapos unahin pa namin na-discover. Tama ako dun sa isa dahil sa sinano. Talaga, yung isa, Hindi ko papaunahan tayo. Charot. Una ka.
Sa bangis kong to. Joke. Yeah. Hindi, I mean, like Video. that, parang I can see a future with that person na ano. Na pwede siya, What? na may future ako. Ayun, may future ako. Parang okay siya as jowa. Parang, ano siya, like, parang ideal, gano'n. Loyal talaga ako dun sa nag-iisa. Oo nga, loyal ka talaga. Oo. Well, Alam mo, kaya ko siyang payamanin. Joke lang. ako na bahala mag-provide dito sa dalawa. Well, hindi naman ako bet ng mga to. Yung sa akin, hindi natin sure. Yeah. Wala ako, grabe. Lang yung makapal naman yung mukha mo. Pero ano, to be fair talaga, yung akin, wala talagang future. Wala namang future yung akin at all. Hindi mo yun alam, pero yung akin sure na sure ako dahil Alam ko wala talaga. I can sense it. So, ano bang pag-uusapan natin ngayong oras na to? Yes. So, kung ma-observehan ninyo with our game today is that it's about our characteristic as a person bilang isang kaibigan. Di ba? Maririnig mo yun sa mga bilanggit natin kanina, di ba? So, Oo, saka sa title, nabasa niyo naman siguro yung title. Nabasa ba nila? So, yun. So, today, we will be talking about friendship. Di ba? Parang iba naman. Kasi... And this is from one of our listeners. Yung Yes. requested na topic. Baka, So, thank you. pwede mo sabihin ko na rin yun. Parang she don't mind naman. Ikaw, Yeah, thank you. Ako Feeling ko okay lang sa kanya. I know her naman. So, thank you to the one who suggests our topic today, which is my nanay, my friend, Janina. Girlie. Yay! Janina, baka naman pwede kang mag-guess. Ilang season na kita ini-invite. Ayun, ini-invite ka daw, Janina ni JL, to guest in our show. Masarap din kakwentuhan. We'll find out. Madami tayong i-reveal sa akin. Kasi curious, honestly curious ako. Gusto kong pag-usapan with regards to her. The life of wedding. Yung planning a wedding, tapos early marriage, ano bang life nun? And how it feels like, di ba? For young professionals, di ba? It's one of our considerations din eh. So I think, kapag nag-guest siya, that would be a good topic to talk about, di ba? Planning your wedding, early life as a married couple. Siya lang talaga rin yung nag-plan ng wedding niya together with diba? Kaya nga, husband, may tatay. Kaya nga, it's a good topic then for us young professionals. Lalo na, especially kung after a year, after 2 years, diba? At least you have an idea. So, if ever na mapauunlakan tayo ni Ginang Janina. Ginang Janina Girlie. Ayan yung buong natangalan. Sinabi ko talaga. So, sana mapaunlakan niya tayo para sa ganong topic. Kasi that's a really interesting topic. Kasi interesado din akong mag-organize ng wedding ko. Pero hanggang 20 guests lang. Ako mag-host ng wedding ko. Okay lang. So, 19 na lang yung i-invite ko. Hindi. Dapat ano pala ako. May role. Not host. Gusto ko lang kumain sa wedding. So, ayoko na pala. Basta gusto ko talaga 20, max na. Like, walang sabihan. Hulaan nyo na lang kung sino yung na-invite at hindi. Ako gusto ko big wedding. Ako gusto ko small. Gusto ko talaga intimate. As in, yung wedding ko maaalala ng lahat ng bisita. Gets? Oo. Hindi, alam mo bakit big wedding yung akin? Bakit? Ano bang goal ko ngayon? Alam mo yung goal ko ngayon, di ba? Oo. Kaya big Big wedding. talaga yung sayo. Big wedding kasi alam mo na yung goal. Yung goal ko. Ayun. Sige, sabihin ko yan kay Janina. So, ba nakikinig naman yun? Shinare nga niya last week yung episode natin. Oo. Yes. So, Lagi naman siya nakikinig, I'm sure of it. yeah. She's very supportive. Pero ang first question talaga for this episode is, how do you make friends ba? Me, personally. Ako muna. Oo, ikaw. Kasi Ako wala akong sagot. ako Oo, extrovert ka kasi. So, paano ba? Teach us how. I can mingle, kunwari, in a party wherein, like, hindi ko kilala yung mga tao doon. So, kunwari, tayong dalawa lang magkakilala. Tapos, iniwan mo ko doon.
I can talk to someone na ako yung mag-o-open ng topic, yung magsasay ng hi. Kasi hindi ako nahihiya eh. I am confident enough to, tawag dito, to talk to someone kahit hindi ko sila kilala and then be friendly, to get to know them. Ganun, yun yung first step ko lagi eh, is that approach yung tao. And then, makikilala mo naman siya along the way. So, habang nag-uusap kayo, something like that, nag-mingle kayo, doon mo ma-realize na pwede ba to as a friend or hindi, or just a conversation. Ganun ako eh. Ako lalapit talaga ako sa'yo. Hindi ako mahiyain eh. Oo, kasi pag magkasama nga tayong dalawa, may bago ka na mga kaibigan, nag-CR lang ako. I remember that. Pag nagulat CR lang ako, ang dami na ng group. Sino yan? Tapos may nakilala na lang kita, di ba? Oo, sino yan? Hi! So, nagulat ka na lang, like, naka-circle na ako with them. Akala mo, ang tagal na nila akong kilala. Yeah, ganun. Pero ako kasi, hindi ko talaga siya forte, yung making the first move. Oo, kailangan ikaw unang lang. Pero, ito naman yung characteristic ko. Once you try to get to know me, engaging naman talaga ako. Yes. Kapag nakita ko na maraming opportunity to talk about. Kasi mahirap din naman mag-engage without actually having anything in your hands. For example, may common tayong pwedeng pag-usapan. So doon ako makapag-engage talaga. So mahirap din naman na wala talagang kahit anong common and trying to initiate a conversation. So ako, as much as possible, if I can do it, if you try to engage with me and nakita ko talaga yung energy mo to talk, parang I can handle it and I can make new friends. Yes, totoo yun. Like, parang bibigyan mo din talaga ng time na makilala yung tao yun. Kasi ganun ka talaga sa akin yung umpisa. Like, hindi naman tayo close agad noong 2009, di ba? Naalala ko yun. Like, ako lang yung tao talagang madaldal. Tapos nagkaroon tayo ng chance na makilala yung isa't isa lalo. Meron tayong common friend. Siya yung nagpakilala sa akin, sa'yo. Tapos, hindi tayo close noon. Kasi nga, first time lang natin magsama. Tapos, naalala ko lang, magkatabi kasi tayo. Tapos, dinadaldal kita. Yeah. Pero as you can see, di ba? Pag ako kasi, dahil epal ako sa buhay ni JB. Ano mo yan? Dahil epal ako sa buhay ni JB, sumasama ako sa mga group of friends niya sa work. Tapos ayun, I can socialize with them naman. Yeah, oo. Like, marami ka na rin mga friends. Yung group of friends ko sa ibang environment na nakilala. Same naman sa'yo eh. Like, kung college mo eh. Hindi ko naman... Oo, diba? Sila, feeling close lang din talaga ako sa kanila. So, same lang din. Kasi pag din naman ako sa buhay ni JL. So, kapag nakikita ko yung mga friends niya, I'm happy that meron kang another group of friends. Hindi ako yung magsiselos na, ay, dapat ako lang yung friend mo. Hindi ako ganun tao eh. Ako, I'm happy that you have your own group of friends. And then, makikilala ko sila. Nagiging friendship ko rin sila. Diba? Along the way. Ay, chika-chika tayo about JL. Ako din. Like, kapag nakihalubila ako sa group of friends, maghahanap ako ng mabibiktima. Okay. Hanap ako ng target. Hinihintay ko kayo sa college. Wala. Wala. Sorry ka dun sa college ko. Madamot ka. Oy, sabi, hindi ako madamot. Sadyang gusto ko din yun. Akin lang yun. Nagagawan pa tayo. Pero, yeah, when you try to make friends, so try to approach it and don't pressure yourself into making friends. Yeah. Let it happen. Kasi ang friendship naman talaga, it should be something that you share a common bonds with that makaramdam ka person. ng connection to that person. Para Oo. relationship, pag mong piliting magka-jowa dahil gusto mo lang magka-jowa, kailangan, I mean like, parang sa friendship din yan. Huwag mong pilitin na, sige na nga, kaibigan ko na nga to. Wala ka namang connection na nararamdaman din sa tao. It's okay. Kung hanggang doon lang kayo sa conversation, getting to know, and then hindi mag-end up dun sa friendship, okay lang yun. Diba? At least you had the chance to know that person. And then, ikaw, kasi mahirap din naman sa relationship eh. Ang friendship is another relationship. Okay? Na you need to take care of that relationship. So, kung gusto mo talaga siya maging kaibigan, di ba? If you want that person to be your friend, you will find a way
also. And then kapag gusto ka niya, edi mag-jive naman kayo parehas niya along. Yeah. And next, after that, siyempre, you met a lot of acquaintances. Tapos, Yes. some of them, you get to label them as a friend. Some of them, hanggang acquaintance lang. Pero, how do you define ba a true friend? Ikaw, JB. Ako, I will define true friend. Ang totoong kaibigan sa akin is that kaya niyang sabihin sa akin yung mga bagay na negative in front of me, yung hindi ko maririnig sa ibang tao na sinasabi niya ganito. So, meron siyang characteristic na honesty sa harap ko talaga kahit tungkol sa akin yun. Kasi tatanggapin ko naman yun eh. Hindi naman ako yung very sensitive na tao na sinabihan mo ko ng ganito. Feeling ko hindi na kita kaibigan. And second is that, alam mo yung ugali ko. And of course, syempre, andun ka sa mga moments na need kita. Ako yun yung akin. Clingy ako sa friend eh. Okay. Ako naman, when it comes to true friend, I think true friend can be defined as not being together All the time, but making it feel like nothing changed even after a long time. yes. Oo. Kasi to be fair kayong mga high school friends ko, I did not have a lot of time hanging out with you nung college. So that's 4 years. Minsan lang magpakita, mga once a year. So may birthday Depende pa. Oo, ganun lang. Hindi ako wala ako lagi. Pero it did not change anything on the dynamics. Yeah. Although siguro yung iba na sa larger group of friends natin, siguro yung iba, they feel awkward about it. Pero parang, kung ano yung kaya niya sabihin with JB, with Mr. E, with the owners of idea, ano yun? Yung sa business ng friend natin, basta yun, yung sa friends namin right now, it's something that you can tell me as well. Kasi kung hindi ka nila ginudge, hindi rin naman kita i-judge. Because we share that kind of of personality. Yes. Pero kasi napansin ko talaga yun, honestly, sa larger group of friends. Parang some of them, medyo ilag sa akin na parang, are you for real? Like, ako lang to, ano ba? Hindi siguro, I mean, like, there's a relationship na hindi rin talaga natin mapipilit na sometimes, super friends kayo ng mga panahon magkakasama kayo. Pero at the end of the day, kasi may mga kanya-kanya rin tayong mundo, nilamon din tayo ng real world, diba? Nung reality na nag-work tayo. May mga friends na hindi na siya tumagal as, I mean, like, nag-let go na. I mean, like, need ng, hindi na naging friends kasi nawala na yung bonding. Ako normal yun na there are people that they will come and go. Yes. Alam mo, sabi nga nila, hindi ka daw talaga nababawasan ng friends na nakikilala mo lang daw kung sino yung mga totoo at hindi. Yeah. Totoo din naman yun. Pero ako naniniwala. Go. Oo. Ako kasi naniniwala talaga ako na it's a mature thing to unfriend someone. Kasi ako dami ko nang in-unfriend and yeah, it's painful like any other romantic relationship. Pero it frees you from a relationship, a friendship that no longer works for you. Kasi ako, to be fair, ang dami ko nang in-unfriend. Even yung best friend ko in-unfriend ko before. Ibang best friend si basta yun. Sino? Si Give me clue. College best friend. Yeah. Di ba? There's a time na hindi kami friends talaga. Kasi things happen. Tapos eventually, since it hinders the circle that we are in, we make amends. And parang walang nangyari. Parang yan. Parang we were on the same kind of relationship before. So parang we're still okay, ganun. Yeah. Pero ako, para marami na akong in-unfriend at wala na akong balak i-friend sila ulit. Just because I saw it already, I experienced it. It did not have any benefit on me. And I found out things that I thought they were friends. Yeah, I get it. Kaya it's a mature thing that you can unfriend people as well. Yeah, totoo yun. And alam mo yun, kung may maturity din yung mga taong yun, like if they are mature also, they will understand that. Kasi ako naman, hindi ako yung tipo ng tao na kanwari, we're friends and then
I mean, parang i-unfriend kita agad-agad. Depende lang dahil gusto ko or something like that. Ako, meron ako mga friends na I'm considering them na lang as acquaintance. Mm-mm. Ganun Pwede naman din kasi yun, bumaba yung level nila sa buhay. hindi na yung super duper like very close katulad ng level ng friendship. I will be tawag dito, parang I can still communicate with you, I can still be with you, but we're not that friends anymore. Na hindi na yung I will tell you everything. Kasi ganun ako sa friend ko eh. I will tell you everything, kung ano nasa isip ko, ganun, something like that. Pero hindi na, parang hindi ako plastic. Like, kaya ko lang makisama sa'yo. Oo, you can be civil naman talaga. And So also, yan, good word, civil. oo, parang pag hindi na tayo friends, like, we can still be acquaintances. Like, we can still talk. Pero I cannot share anymore Yeah, yung a intimate lot of moments. personal things Yes, with you. intimate moments and personal things about myself. Yeah, that's true. Well, parang we can still hang out, we can still have lunch together because we're acquaintances, di ba? Yeah. Ako, ganun lang most likely. Kasi may mga, parang consider ko dati as friends nung high school tayo, something like that. But this time, I'm considering them as an acquaintance. Ako din. Madami na akong acquaintance na lang ngayon na dating friends. Talaga. Yeah. Even, And okay lang. parang for me, meron nga parang I'm considering that person as a best friend dati. Pero this time, acquaintance na lang. So, di ba, ganun, things shift talaga. Yeah, kasi along the way, makikilala mo talaga yung mga totoong tao sa'yo na mag-i-stay din talaga doon sa life mo. 'Di ba? And wala, magmamature ka rin kasi mag-change din talaga yung personality mo, yung ugali mo. And then that other person also will be like that, magbabago din sila. And then yung connection mawawala. Ako normal yun. Pero ano ba, Like, when we know, di ba mo ba yung true friend mo? Like, what are the characteristics of a true friend for you? yun nga, yung sinabi ko na ano, even though hindi kayo lagi magkasama, you still... Aside from that, wala na. Okay na, I mean like, yun yung a true friend for you. Meron pa akong idadagdag na it's a true friend kung whenever I disclose something to you, you can make it sure that it will end only to you. Yeah. Oo. There's a level of there's this thing na I need to see that you actually understand and accept some of my principles and some parts of me. Yeah. And I don't need you to just tolerate me or just stay with me because I'm your friend. Yeah. Yung kahit nagka-clash kayo. Minsan kasi may times na nagka-clash tayo sa ideas. Oo, totoo naman yun. Pero, di ba, we need to parang you will understand and respect the perspective of that person. And then, if he or she is a true friend, she will respect also your own perspective. Hindi yung parang, hindi ko na ito kaibigan kasi ba yan? Bakit ganito to? Ganun. And alam, may share akong story to them. Ano yun? You remember, you texted me one day, I was at work. Yan, nakwento ko na natin to ata. Feeling ko hindi pa. Pero kasi pagpasok to here eh. Like, my God talaga, na parang bagulantang yung mundo ko, nasa work ko, kailangan kong gawin itong mga ganyan-ganyan. Pero ito nag-text si JL na, if you are really my true friend, alam mo yung, my God, yung sentence pa lang yun, ayun, sino hindi kakabaan dun sa, magugulantang dun sa unang line ng message na yun. If you're really my true friend, you will, sasamahan mo ka and you will meet me here at the ganyan-ganyan. Yung parang very emergency. Pero may hindi yan yung latest. May latest yung January. Ito January. Ito yung isa sa mga nangyari. Basta yun, may nangyari ng January. Tapos, I was really out of it. I don't have any idea what I'm doing. Tapos, I just found out kasi may nakasave na video. Kasi nag-send pala ako ng video kay JB. Tapos asking for a help. Ganon. Yeah, I was working that time also. Oo, tapos may meeting ka ata noon. Nasa meeting kasi work from home. Yeah. I remember that. Yung even wala akong ligo, lumabas ako, ang pangit ng damit ko. Naalawas ako, pinantahan na kita ulit agad. Hindi yung video, hindi yung save na video, you call. Ay, tapos in-screenshot mo lang. Oo, Ay, screen record. Huh? Hindi, may video.
May video. Yun isa, may video. Oo, may video. Tapos hindi ko kagad napansin yung video. Tapos tumawag na. Ganun. Oo, tumawag ka. May video eh. So yun, nagulat ako may video na gano'n. Tapos, ang dami ko pa lang message that time. Oo. Oo. Ang dami kong binideo call din. Ang dami kong kinawagan that time. So si JB ang dumating. Yeah, and also, si Mr. E. Mr. E ba yung pangalan niya dito sa podcast? Like, hindi ba RM? Oo. Mr. E. Hindi ko alam. Ayun, sige. Titignan ko sa episode titles. Sige. Mr. E. Ayun. Oo nga, ang dami na pala. Yun yung latest. Sad and happy memories together. And exciting memories. Wala lang, nag-look back lang ako. Hindi nag-reflect. Yeah, ang dami lang nangyari. Yes. Oh, ayan. We define already or how to make friends. That's our first one. Second is that how we define a true friend. So, we define na kung ano talaga yung true friend para sa atin and para sa iyo. Third, when is a friendship toxic? Of course, may mga friendship na toxic, no? Hindi lang yung relationship na magjowa. Oo. Pero paano natin malalaman kapag toxic? Mr. E din talaga siya. Tinignan ko sa episode number 6. Yeah, sige. Ayan, Mr. E. If you want to know Mr. E, episode number 6 siya. Ako, ang definition ko ng toxic friend is kapag itong friend na to ay gusto niya siya at siya yung nasusunod sa friendship. Oh, same. Kasi parang it's not a friendship kung may isa lang na taong nasusunod. It should be mutually agreed on. Dapat lahat kayo nag-agree dun sa decision na yun. So kung isa lang at isa yung laging nasusunod, I don't think that's a friendship. Dictatorship yun. Yeah. Parang Kapag isa lang ng isa. baka hindi mo kailangan ng friend. Baka gusto mo ikaw na lang. Baka need mo ng fans, hindi kami fans. Dapat it's parang relationship na, parang mag-girlfriend o mag-boyfriend din talaga. It's parang give and take. Oo. Yes, it's not always about you. Ako ayun yung pinaka-ayoko din talaga. Na it's not always about you. Hindi umiikot. Like, hindi mo naiintindihan that I have my own thing also. And I have my own world also. Yung parang gusto mo, my world is revolving around you. Ganun ka needy. I don't like that. I don't like a needy friend. Ayoko yung parang, Oo. yung parang, That's a second toxic characteristic din, yung pagiging needy ng friend mo. there's a time that you need a friend, yes. Pero you will question me because I have my own thing. I have to do this. I have to do that. And then you will not consider me as a friend kasi in a snap of a finger, wala. I mean, wala ako dun sa tabi mo. Parang ganun. Ako, for me, it's not friendship anymore. Baka kailangan mo ng guard. Yung lagi nandyan. Yung pagkailangan mo. Oo, yung Kailangan mo ng yaya o personal assistant. parang, parang kailangan ko iwan lahat ng ginagawa ko even though I'm doing something for myself. And then, punta ka dito. I mean, ako, tapos magagalit ka kapag wala agad ako doon. You will not consider. Yun, exactly. Yung magagalit ka Oo, pala. oo. Ako lang naman na kailangan mo, pero yung magagalit ka sa akin kasi wala ako nung panahon na yan. Yung gano'n, yung hindi mo maiintindihan din na yung mga bagay na ganito, ganyan. Diba parang, Oo. parang ako, my God. Alam ko, clingy ako, pero hindi ako ganyan. So parang for me, that's a toxic friendship. Hindi ko na kailangan ng ganong episode sa buhay. Same. Kaya nga ako, nagbabawas ako ng friends. I mean, mas nakikilala ko talaga kung sino talaga yung mga friends ko. Ako, pag kilala mo ako, JL, if I'm free, di ba, and I can do that, nandiyan naman ako agad eh. Pero yung pagkanwari, may mga thing talaga ako na kailangan ko munang gawin, di ba? I will be honest to you na I have to say. Ako, ganun ako. Ano pang toxic characteristic na naisip? Ako yung para tayong high school, yung gantong high school, na yung parang, paano ba siya, alam mo to eh. Alam mo tong gusto kong iparating eh. Yung, ayoko na yung mga times na, yung ikikip ko na, hindi ko siya ma-explain, my God, kasi tinadahan ko yung dila. Siguro, ako muna. Sige. Dinadahan ko yung dila ko kasi baka may iba ako mabanggit. Gets mo? Oo. Ako naman, tingin ko toxic characteristic
din yung yung person kapag hindi na yung friendship niyo hindi na siya give and take. More on take na. Tapos isa lang lagi yung nag-give. So parang it should always be a give and take relationship pa din. Na if it's nice to be spoiled by your friends, but it's nice also to give back to your friends. Yes, ang saya kayang mapasaya yung friend mo. Oo, like that's my goal in life din, yung mapasaya yung mga friends ko. Yes. So yeah. So dapat give and take siya, hindi pwedeng take lang ng take na ikaw lagi kang ginagawa ng pabor and so on, di ba? Tapos sila, wala ka man lang magawang effort for them or inaasahan mo na lang sila lagi na they will be there for you, they will catch whatever they need to catch from you. Yeah. So think about it then. Don't you think maybe it's not already a good kind of thinking if you keep on heavily relying on your friends rather than making it a give and take relationship, that you can still see yourself as an independent person and a person that sometimes needs help but sometimes also gives help. Yes, exactly. Habang binabanggit mo yan, naiisip ako. Ayan na. Ako talaga ang influencer mo eh. Last episode, ganyan din sinabi mo. Habang binabanggit mo yan. Naiisip din talaga ako, girl. Promise. Alam mo yun, parang, my God, are you identifying what I'm thinking right now? Yung ganon. I mean, yan, that's the connection that we have as friends, as BFF. Ayun. Ako naman, siguro dadagdag ako dun sa toxic relationship. If ikaw, as a person, hindi mo alam yung boundaries mo. Paano yan? Give me more details. Okay. It's ganito yan. Like, there are times kasi ako as a person, this is my personal thing. There are times kasi na okay lang ako na ako lang muna. Like, I need to be quiet, I need to keep it for myself. And then, ako, yung parang, dahil hindi ko sinasabi sa yung ganitong bagay, is magagalit ka, magtatampo ka sa akin. Nagigets mo? May certain boundary din kasi kahit kaibigan kita, meron pa rin akong time na ako lang, na para sa sarili ko lang. Hindi po pwedeng lahat ng bagay na meron ako, lahat ng bagay na dapat tungkol sa akin is that alam mo na dapat ikaw yung first person to know. Ayoko nang ganun eh. Kasi may time talaga na tahimik ako, gusto ko mapag-isa, gusto ko mag-isip ng mag-isa. And then, ayoko yung takong kukulitin ako na, ano ba yan? Kaibigan mo naman ako, ba't di mo sabihin sa akin? Ayoko ng mga ganyan linya. Ayoko. Yeah, so di ba? I mean, it's your personal emotion. So let that person decide about her or their personal emotions, di ba? Hindi mo pipilitin at hindi ka magagalit. Yun yung ayoko, yung ikaw pa yung nagalit. Dahil hindi sinabi sa'yo ng taong yun. Ako, no. It's a big no for me. Tsaka dapat alam mo yung boundary mo na kapag itong taon to, okay, sige, kailangan niya muna mag-isa. Hindi niya pa okay. Pero kapag kailangan na niya ako, sige, go, I'm here for you as your friend. Ganun. Tapos yung bigla ka na lang kukulitin pa na, ano ba yun? Sabihin mo na kasi sa akin. Nandito naman ako eh. Naku, no. Give me time to think. Oo, don't pressure your friends na mag-open up. Kasi to be fair, ang hirap-hirap kaya mag-open up. Yeah, kahit like it's hard. Diba? It's hard to finally verbalize things. Yeah. Iba kasi yung napagdadaanan mo lang siya, tapos yung sasabihin mo na siya. Yeah, oo. Iba yung heaviness nun eh. So it takes really time, energy, and guts to just to voice out your problem. Yes. Totoo yun. Katulad naman sa'yo, di ba? Pag kanwari may sabi ko, uy, JL, ganyan. Tapos, tatanungin mo ako what happened. Di ba pag hindi man ako ready magsalita, I mean, take your time, sasabihin mo sa akin, di ba? Take your time. Andito lang naman ako. Same with you, like yung naalala mo yung pinaka-personal thing na ayaw mong banggitin sa akin dati. Diba, hindi naman kita pilitin, ano ba yun? Bakit hindi mo sinasabi?
Like, it takes time. Along the way, nung medyo nakakapag-heal ka na ng sarili mo, diba? Nasasabi mo na siya, ito pala yung naging problema ko. I need your perspective about this, ganyan, how to fix this. Give me an idea, yung gano'n. Give me I need your opinion about this stuff. Ayun. So, ako ayoko lang talaga ng ganong ugali. For me, yun lang naman. Kasi I can tolerate things naman din talaga. Like, yun yung sinasabi ko sa'yo, diba? I have a lot of patience. Mahaba pasensya ko. Tapos may naisip pa ako, yung kanina sinabi ko sa Two Truths and a Lie, yung naiinis ako kapag hindi ako ini-invite. So I think that's a toxic characteristic. Kasi hindi ako naiinis talaga. Like, they can have their time na sila lang kasi malay mo, they want to spend their time or they're also considering me. Diba? Kasi especially nung high school, nung college, ang layo-layo ng bahay ko and also hirap na hirap ako sa ACADS ko. So hindi ako na-invite madalas. Excited diba? ka pero hindi wala. ako na-invite. Pero parang, yun, hindi ako invited lagi. Kasi parang, gets naman nila na I'm studying, I'm really far, pagod na ako sa biyahe, pagod ako sa pag-aaral, tapos lalabas pa ako on a weekday, di ba? That's something na nahihirapan ako. And also, nung college din, sobrang dami kong work. Kahit Sabado, Linggo ata, pumapasok kami dahil nga patayan kami. So yun. Totoo. Kulong na nga lang. Alam mo, buti nga yung course mo pwedeng maligo sa university. Kami hindi. Oo. Ang lagkit kaya sa yung basta yun, yung ginagawa pwede ka naman maligo. Kaya ko namang gawan ng paraan nung panahon na yun. Sana sinasabi mo lang sa akin. Ayoko, may ibang tao. Like, they're gonna see my body. No. Ako na lang kasama sa'yo. Ay, hindi. May iba akong gusto. Okay, fine. May preference. Yeah. Pero yun. Oo nga. Diba? Parang, totoo. Ngayon ko lang. Hindi mo kailangang magalit if you are not invited. Kahit pa paano meron parang sila alone, diba? Like, yeah. Ako, I respect it kapag yung mga friends ko lumalabas na sila lang. Okay, go. Enjoy your time, diba? Hindi nga. Ako din. Ganun ako. Hindi ako nagagalit. I mean, I'm happy. Yeah, like, sama na lang ako next time. Di ba? Ganun na lang, di ba? Ganun yung thinking mo, di ba? Pag in-invite nila ako, sama ako, go. Walang problema dun, di ba? If I'm free. Yeah. So, yun. Think about it then na bakit ka sumasama yung loob mo pag hindi ka ni-invite? Or also, think about it, bakit kaya hindi ka in-invite? Don't think bad about your friends. Think about maybe biglaan yun or maybe they consider me kasi ako galing pa akong school, galing pa akong work, 'di ba? Try to consider din kung bakit hindi ka nila in-invite. Don't think bad about them. Baka may time lang din talaga na eto lang muna yung gusto niyang kausap. 'Di ba may ganun? Oo, 'di ba? For example, parang it doesn't mean na hindi ka nila gustong kausap, ayaw ka nila. Parang 'di ba? Let's give them time. Yung parang may ganito lang for example, magbibigay ako ng example you know everything about my personal stuff, right? Alam mo yan. Ikaw una ko yung nilalapitan. Pero mga times naman ako na pagdating sa kunwari sa pagiging babae ko, gano'n. Like, syempre hindi ikaw yung perfect person to talk about that. Oo, kasi hello. Diba? Ano kung may input mo sa akin? So, I'm talking to my other friend, like kay Janina. O diba, yun. Kay Janina, especially mas mature siya sa akin mag-isip about the perspective of same ng isang babae. O diba? And syempre siya yung ikakausapin ko. And ikaw, diba, you don't mind naman na ang nilapitan ko si Janina as my best friend. Oo. Diba? You don't mind that. May mga ganong bagay na may mga times in life that dun sa isang tao, sa life ng isang tao. Pero may mga bagay na hindi ikaw yung perfect person, kahit ikaw yung best friend niya, perfect person na kailangan ikaw yung sasabihan niya. Hindi laging ganun. May mga times na, mas magandang siya yung makakapagbigay sa akin ng good advice about this. So, siya yung gusto kong kasama. Ganun. Yes, I agree with that. Hindi ka best friend, di ba?
ikaw best friend ko, but kailangan ko lang talaga ng perspective ng taong to. Ganun. Oo, kasi 'di ba? Kaya tayo maraming iba't ibang klase ng friends kasi iba-iba din naman yung perspective nila. For example, ako, may mga kailangan kong i-consult sa friend ko na older sa akin. Yes. O may mga bagay ako, 'di ba? Hindi kailangan lahat ng communication ko with other people dadaan sa'yo. Nakasisi sa'yo, gano'n. True. Yung email to, lagi nakasisi sa'yo lahat ng gusto mong sabihin. Totoo naman. Ano pang toxic characteristic na may isip? Wala na. Feeling ko dun lang talaga siya iikot sa mga nabanggit. Ako may isa pa akong naisip kanina, kaso nawala siya sa isip ko. Sige, isipin. Oo, nabiktima ako nung gano'n. Ay, Ikakat ko na lang yung silence. feeling ko may tahimik naman tayong moment. Nag-iisip. Ako ayoko nung laging parang paawa. What do you mean? Yung parang lagi na lang na, ako nga, hindi ko, you're using, yung parang nagiging manipulative ka na with the emotion na parang you will use this, wait lang, paano ko ba sa kanwari? Kailangan maintindihan niyo ako kasi ito yung nararamdaman ko. Ay, grabe naman yun. Oo, yung parang ganito I'll give, ng situation. Okay. Kanwari, tayo, group of friends tayo, ganyan. 3 tayo, 5 tayo, kanwari. Yan. 5 naman talaga tayo. 6 tayo, 6. So, 6 tayo. Tapos, itong si friend A, parang, yung ugali niya talaga is that, ito ako, tanggapin niyo ako kung sino ako. Ganon. Which is, for example, hindi na siya healthy for the relationship of the group. Kasi hindi ka nag-a-adjust din. Like, parang kailangan, ikaw, yung parang nagiging manipulative ka sa emotions, tapos kapag kinonfront ka, ang sasabihin mo, kasi ito yung mga nangyari, ito yung napagdaanan ko. Kasalanan ko ba napagdaanan ko yun? Parang, all the time, Which is unfair. Okay, napagdaanan mo nga yan. Sige, intindihin ko na lang. Yung laging ganun, tapos gagamitin mo na naman yung same excuses all over again. Parang, ito yung sagot dyan Parang, what happened to you is not your fault. Is not your responsibility. Yes. But healing from what happened to you is your responsibility. Tsaka, You heal from the trauma that you receive. Parang gano'n, yan. Something like that. Tapos hindi mo siya pwedeng laging gamitin as an excuse. Oo. Saka kailan ko naman sa inyo ginamit ang mga trauma ko, di ba? Never ko naman siyang ginamit sa inyo. Dapat lagi niyo akong, kasi, iniwan ako ng ex ko. So, ayoko nang namang iniiwan ako. Di ba? Hindi naman ganun, di ba? Wala naman kayo narinig na ganun sa akin. Labas na ako iniwan. Wala naman. Hindi naman natin ginamit yan. Yeah. Like yung past experiences ko with my other group of friends, hindi naman ginagamit sa yun. Kasi alam ko, iba kayo, iba naman yun. Ganun. Oo. Saka unfair nun kasi parang sinasabi mo na gagawin din nila yun sa'yo. Even though ibang tao naman sila at hindi sila yung same group. You just need to trust the person that you have. Yung mga pinili mong maging kaibigan, pagkatiwalaan mo sila. Hindi sila perfect. Of course, meron niyang pagkakamali, meron niyang mga bagay na nagiging mistake, hindi perfect relationship. But along the way, di ba, if gusto niyo talaga maging friend ang isang isa, kaya niyang solusyonan lahat ng problem na ma-encounter niyo together. Ganun yung thinking ko I will not be a perfect, I am not a perfect best friend for you. Okay? Parang ako, I'm trying my best, but hindi ako yung perfectong tao na ako yung best friend talaga na pwede mong awardan. Di ba? Parang may mga bagay din talaga ako na pagkukulang. And you need to understand and accept that. You need to accept that person. Kasi gusto mo siyang friend. Dahil pinipili mo siya. Ganun din yan. Lagi na sinasabi sa relationship, you need to be committed and choose that person para mag-work ng relationship. Ganun din yung friendship. You need to choose that person every day also to be your friend. Yeah, I agree. For me, yun. Na ikaw ang galing mo magsabi ng mga bagay-bagay yung isip ko. Sasabihin mo yung mga nasa isip ko. Ang gulo na nasa utak. Hindi ko naintindihan sinabi mo. Hindi, like you can put words into my mouth. Yung mga nasa isip ko. Kasi ang gulo ng explanation ko, pero like na-explain mo siya into words. Tama na. Ikaw, may dadagdag ka pa? Bumalik na ba yung nasa isip mo kanina? Actually, hindi nga bumalik Siguro kagaya ng mga in-unfriend kong friends. Ay, eto na! Bumalik bigla! Oh my God! Wala ka nang amnesia? Oo, eto na.
Go. Mahirap pala kami. Yung mali naalala. My God, go. Hindi, ito parang I think it's a toxic friendship if you let other people backstab your friends or talk shits about your friends. Yeah, I get. Parang for example, magkaibigan tayo, JB, tapos I'm in this circle of friends na tinutalk shit ka and I'm not doing anything about it. I'm just letting them. Worse, I'm joining them talk shitting about you or backstabbing you. Yeah, yung hindi mo ipagtatanggol yung tao, yung kaibigan mo. Oo, parang 'di ba? You tolerate that kind of behavior for your friend. So, are you really a friend? Kung kaya mo i-backstab yung friend mo, yung tinuturing mo kaibigan, hindi ka kaibigan. Plastic. Oo, saka you let other people backstab your friend. Parang di ko siya ma-attempt na they will talk shit about my friend or they will backstab my friend in front of me. Kaya ko ako, hindi ako perfect tao. Nababackstab ako, pero binabackstab ko yung mga tao alam ko hindi ko kaibigan. Like, I'm not considered pero, as a friend. Pero yung friend, di ba, halimbawa, friends tayo, tapos friend ko sila Fe, di ba kanya, friends kami nila Fe, tapos binabackstab ka ni Fe. I will not tolerate Fe for backstabbing you as my friend. Same with, I will not tolerate you backstabbing Fe as my friend. Yeah, I understand. Parang it's not really a friendship if you cannot stand for your friend. Lalo na defenseless sila, wala sila doon to defend themselves. Hanggang doon na lang ang aking toxic characteristics na lang. Now, let's move on to the song recommendation for friendships. Yes, it's another segment. It's a new segment of part of our podcast that every we record this episode, we have a recommendation song about the topic. So, it will be on our playlist. It is in Spotify and entitled siya na Drunk Playlist. Yeah, you can click the link tree. So, I created a link tree that's available on our Instagram and Twitter. So, if you click that link, you will see the different links. For example, the link for this podcast, the link for the playlist, the link for our TikTok, our Instagram and Twitter. So I created a master link for that. So you can click the link tree, and then you click the drunk playlist. So yeah, every week we're going to add songs that we recommend. Yeah. So pakinggan nyo, you follow our drunk playlist. Sige, sino mauna? Last week, ako yung nauna. So, this week, ikaw na yung mauna. Yeah, wait lang. I'm I'm searching for the lyrics kasi. So, I can, justify. Yung pinili ko kanta. Actually, yung kantang pinili ko is Seven Rings by Ariana Grande. So, kasi pag naririnig ko talaga tong kanta to, that's why ito yung pinili ko. Kasi pag naririnig ko siya, it reminds me of being happy with my friends. Kasi parang meron siyang ditong lyrics na hindi ko kayang kantahin kasi sobrang ganda ng boses ni Ariana. So, wearing a ring, but it got be no misses. But matching diamonds for 6 of my bitches. Ayan. I'd rather follow all my friends with my riches. Ayan. Yan. Yun yung, nasa pinaka, yung line na tumatak sa akin. Kasi talaga ako, parang, I'm a kind of person na hindi ako madamot pagdating sa friends. Meron akong thinking na hindi mo thinking, right? Pero hindi tayo parehas doon. Na, okay lang yan, kikitain ka lang yung mga binibigay ko. So, I'm happy if napapasaya ko yung mga friends ko. Kaya, for me, if I have something, I'm considering that my friends also, they own that. Yeah, ganda. Actually, nasabi mo na yan sa amin before na you really like that song before because of that lines. Yeah. Wala. Sobrang, parang, sabi ko nga sa'yo, ang feeling ko talaga as a friend. And then, yun, I want it, I got it. Yung parang, kung anong gusto ko, makukuha ko siya. And eventually, I can share it with you. I love to share it with you, yung mga friends ko.
kung ano yung meron ako. Ayun. So, for me, that's my friendship. Ako, eto naman. Ito yung friendship song. Actually, I discovered this college. Tapos, well, I really felt like friendship resonates in this song. Although, it doesn't sound like na pang friendship siya. Pero ako kasi, I found the meaning of this song through friendship. So parang whenever I hear this song, my heart fills with happiness and excitement kasi naalala ko yung mga friends ko. Yeah. Pero hindi, I will not, I can tell you that maybe for you, this is not a friendship song. But for me, when I hear the lyrics, maybe it's for friends. So this is Perfect Strangers by Jonas Blue. Oh. Are you familiar with this song? So, yes. So ito yung gusto kong line, yung maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Ano ba, parang ka tumutula. Because I'm that kind of boy. Ako na lang Pero, ako, kantahin mo yung chorus. Ano nga yun, yung part na yun? Maybe it's not forever. Wait nga lang. Wait lang. Sige. Wait lang. Bigyan mo yung tono. Maybe it's not forever. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Come on. Come on, come on, come on. Diba yun? Yeah, ang ganda. Diba? Ako, kasi diba, friendship should, well, we all started as strangers. And we, as friends, we don't know really if this will stay forever. And we should not assume that it will stay forever. We need to work for it to stay forever. Yes, true. So gaya nung sa lines, like, we need to realize that maybe we're only humans and being friends, we don't need no reason. Yeah. Why we are friends, diba? You just discovered that we're friends. Pag binabanggit mo kasi yun, yung come on, pumapasok sa utak ko eh. Yeah. So alam niyo na kung bakit college ko na-discover to. Yeah. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga songs. So, yeah. abangan natin yan sa playlist. There are, yung tempo nila is happy tempo. Parang yung beat nila. Upbeat. Upbeat. Yeah, correct. So, dito na nagtatapos ang nakakalasing nating kwentuhan today. Ano ba yan? Nabigla ako. Hindi ko nagulat ako na mag-end pala kami. Nawala yung utak ko. I need the script. Ano yung script ko? Ayun. Sige na. Sige, kakat ka na lang. Hindi, huwag mo i-cut. Maganda nga yan. Ulitin mo na lang. Visit ka niyo, alam yung line mo. Kalimutan ko yung line ko. Sorry. Ulitin mo na lang. Ulitin ko na lang, pero ayaw may cut. Namin, ulitin mo na lang yung sinabi mo. Dito na nagtatapos ang ating nakakalasing na kwentuhan today. Para mas updated ka sa mga kaganapan sa ating Inuman, kindly follow us on Twitter, Facebook, and Instagram at After 2 Bottles. At kung gusto mo namang mag-suggest sa mga gusto mong pag-usapan natin, just message us on our social media accounts. At huwag kakalimutan, para lagi kang kasama sa Inuman, follow us on Spotify, Apple Podcasts, at sa lahat ng streaming platforms. We are everywhere, parang alak. At i-share mo na din to sa mga kapwa mo manginginom. Cheers!